Hello everyone! Kamusta kayong mga kaplantito at kaplantita? At kamusta ang mga halaman nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Lately, I have been doing a lot of bougainvillea videos at madalang na akong nakakapag-upload about sa ibang mga halaman na sa aking mini garden. Kaya naman for today's episode, ang pag-uusapan natin is all about adenium plants or desert rose. These are yung mga ordinary adenium plants ko and sobrang tataba nila at kita nyo naman yung mga codex niya. What is codex in adenium? Desert rose is a succulent that stores water in a so-called codex. Ito yung gamit para i-describe the kind of swollen trunk between the root and the stems. Ito yung mataba sa ibaba ng halaman na nagdudugtong sa ugat at trunk. The more na mas mataba yung codex, the more na mas maganda sila, lalong-lalo na sa grafting. Kaya naman ang gagawin ko sa kanila ay dudugtuhan ko sila ng ibang kulay. And yung kulay ng idudugtong ko ay kung ano yung flower sa unang part ng video na ito. Sobra akong nagagandahan sa kanya at ang isa sa nagpapaganda pa sa kanya lalo is yung fragrant niya. So mabango siya guys. And sa unang part din ng video ay yung successful grafting na nagawa ko around December last year. And after a month, naglabas na siya ng usbong and tamang-tama sa paparating na summer. Peak season kasi ang summer and yun ang gustong-gusto ng mga adenium plants and desert rose kasi doon sila naglalabas ng maraming flowers at doon sila nagpapakitang gilas talaga. And kung maitatanong nyo kung bakit may mga plastic nang nakabalot sa ibang mga rootstock, actually, yan yung mga grafted rootstock na hindi naging successful noong December. So, regrafting ang gagawin ko. I thought na talaga magiging successful na sila dahil dumikit at nag-heal na yung skin ng RS at nung sayon. And sayon pala guys ay yung idudugtong natin na rootstock. And yung mga RS ko ay magaganda siya kasi galing sila sa seed and jumbo size at matatangkad pa. Balak ko siyang maging topiary. And napansin ko lang yung grafting sa adenium is mas madali compared sa grafting ng bougainvillea para sa akin lang based on my own opinion. Kasi cut, salpak, then grafting tape. Ganun lang siya kabilis. Kaya mabilis ang propagation. Also, yung pagpaparami ng adenium is through grafting, which is yan ang ginagawa natin. And another one is through stem cuttings. Yung mga ordinary desert rose ay yun ang mga tinatanim ko na cuttings. And those cuttings, once mabuhay, ay ginagawa ko naman silang rootstock para sa mas magandang variety. Though, propagation through cuttings is medyo mahirap din minsan, kaya ang ginagawa ko is yung mga cuttings, nilalagyan ko ng detain bago ko itanim sa lupa and konting water lang para hindi mabulok. But in terms of propagation ng cuttings para sa magagandang varieties ay natry ko na before pero never pa akong nakapagpabuhay. And lastly, yung another propagation is through seeds. Yes po, nagkakaroon ng seeds ang adenium plants. Once mapollinate ito, yung flowers ay mapollinate ng insekto, mamumunga at mabubua yung seed pod. Pero yung seeds, hindi assurance na identical sa mother yung magiging offspring. Usually, lumalabas dyan ay yung ordinary flowers and sobrang dalang ang lalabas na maganda talaga. And this one is another regrafting kasi yung una ay nabulok pero yung kasama niya sa rootstock ay nabuhay naman.
And bago tayo magpatuloy and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon. And if you are nakasubscribe na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Sa grafting ng adenium, there are few reminders na kailangan nating i-consider. One is the weather. Best time to graft ng adenium is yung medyo malamig and dry season para hindi mabulok yung sayon. At saka mahirap mag-graft pag tag-ulan kasi basa ang mga sayon at the same time yung rootstock. Another one is gumamit ng matulis na cutter para mas madaling mag-cut ng RS and sayon. Yun nga lang, just be careful para maiwasan ang masugat. Nangyari sa akin yan kasi blade ang ginamit ko and hindi pala ito magandang gamitin sa grafting, pang bougainvillea lang pala talaga yon. Another tip, after mag-graft, huwag palaging diligan yung rootstock para hindi mabulok and hayaan lang na mag-dry yung lupa sa kalang diligan. And huwag munang ilagay direct sa sun yung nag-graft para mas malaki yung chance na maging successful ito. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for adeniums. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!